Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin na dalawang Castro na pahiya or pahiya. Yan mga kababayan. Yuse Claire tinapos ni Mayor Magalong. Yan mga karibin natin. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. No, marami po ang nagtatanong dito po sa ating channel, no, kung ito daw po si Yuse Claire Castro at si Representative Franz Castro ay relatives ba or magkapatid, no? Dahil parehas po sila ng parehas po sila ng tono ng pananalita, mga kababayan, no? Kung kilala niyo po si Franz Castro, alam niyo na po yung sinasabi kong tono ng paninalita. Nako po. Pero mga kababayan, mariing itinanggi ni Yuse Claire Castro ang kanilang ugnayan. Or wala daw silang relasyon ni Franz Castro. O yan mga kababayan. Pero ito po ang balbalita mga kababayan, no? Unahin na po natin si Yuse Claire Castro. Sabi niya po mga kababayan, alam na po ng cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi. Naibigay mga nasabi, kanilang mga nasabi, naibigay na facts, mga data sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. Sa tingin po namin, sapat na po. Considering the fact, may facts pala sa sinasabi nila. Considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Kaya nga po magkakaroon ng pangalawang pag-hearing kasi yung preliminary hearing findings ay parang bitin. Diba? Wala pang nasisisi, wala pang naging accountable. Doon po sa kanilang pag-aresto kay former President Duterte. Ayan, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito, no? Sa sinasabi ni Yuse Castro na nagbigay na daw ng facts, mga data kaya doon sa hearing yung kanilang mga cabinet official, mga kabayan. May mga facts palang naibigay. Akala ko kasi puro yung binigay nila eh. Nagtuturuan na nga kung sino, di ba? Pero may facts daw. Ano sa palagay nyo? Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? May facts sa preliminary findings ng Senate hearing patungkol po dito kay former President Duterte. News 5 4 hours ago. Sabi po dito, naniniwala umano, naniniwala sila. Yun ang paniniwala nila, ba? Naniniwala umano ang kabinete na sapat na ang kanilang naibigay na facts at data sa naunang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kasunod ng pagbabahagi ni Senator Amy Marcos na hindi dadalo ang cabinet official sa susunod na pagdinig ng Senado. Base sa liham na ipinadala sa kanya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nako po. Ang tindi nyo. Pag kayo po ang iniimbitahan, okay lang na hindi pa-attendin, di ba? Hindi, kahit hindi na umattend, okay lang. Pero pag kalaban ninyo ang hindi uma-attend, may pawarant-warant at pa-contempt pa kayo. Diba?
pasugpina-sugpina pa kayo at pakontem-kontem pa kayo. Ngayon kayo ang iniimbitahan, nag-aalibay pa kayo. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto naman po si Castro naman po, si Representative Castro. Ito naman po ang kanyang sinabi mga kabayan. Sa statement ni BP Sara, pinakita niya lang siguro na mas estupido siya. Aba, tinawag na stupid si Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman niya na noong panahon ng tatay niya ay talagang sinikil ang justice system. Nako po. Nakaiba rin ito. Bakit hindi mo tanungin yung ating mga huwis, yung ating mga abogado? Sa bagay, hindi ka kasi abogado at hindi ka huwis. Kaya yan ang pananaw mo. Kung sinikil po ang justice system, mga kababayan, di sana patuloy lang na nakalaya, no? Itong mga hinuyutak na mga ito. Yung mga nagurugor. Di ba? At saka si Dilima, kung walang justice system noon, di malaya pa si Dilima. Meron pong gumagana, mga kababayan. Ngayon na lang yan Kasi nagbaliktara na po yung mga yung mga hindi na mga umattend yung witness ni Dilima, di ba? Pwede rin kasuhan kasi yung mga witness na yan. Bakit noon nagsinungaling sila kung nagsasabi sila ng totoo ngayon? Bakit nagsinungaling sila noon? Kung nagsisinungaling sila ngayon, di ba? Dapat silang kasuhan. Well, anyway. Sa palagay niyo po ba walang justice system ng panahon ni former President Duterte? Yun ang opinion siguro ni Franz Castro, mga kababayan. Di ba? Kasi gigil na gigil to eh. Yan nga pong sinasabi ko. Itong si Franz Castro at si Yusek Claire Castro, parang isa lang ang tono ng kanilang pananalita, mga kababayan. Hindi pwedeng hindi mabubuo ang kanilang araw kung hindi nila maisasabit ang pangalan ng Duterte, no? Yan po sila, mga kababayan. So eto pa. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto naman. Nako. Eto. Implementasyon ng AKAP mahirap ihinto sa kabila ng pangamba. ABS-CBN News 2 hours ago, mga kababayan, nilinaw ng Malacanang na sa kabila ng pangambang nagagamit ng mga kandidato sa halalan 2025, ang AKAP hindi ito basta-bastang mapahihinto dahil marami anilang salat sa buhay na nakaasa rito. Grabe naman pong ating gobyerno, no? Hindi na talaga nila mapigilan ang AKAP, no? Kasi marami daw ang mga mahihirap na umaasa na lang dito. Yun yung pagkakamali ninyo. Dahil pinaasa nyo na lang ang mga mahihirap sa mga ayuda. Hindi na po sila nagtatrabaho. At ngayon, magagamit pa sa pagbili ng mga boto. Diba? Kasi parang pagbili na rin yan ng boto, yung pamimigay ng ayuda na yan within the period of election period, mga kababayan. Diba? Ano kaya ang masasabi, no, ng COMELEC dito sa sinasabi ng Malacanang na hindi na mapipigilan, no? Or hindi nila pwedeng ipahinto. Well, anyway, nakakaano lang mga kawan, kasi pera ng taong bayan yan eh. Hindi naman pera ng mga politiko yan. Paano kung sabihin nila, doon po sa kanilang pamimigay ng ayuda, diretso kampanya, mangampanya na sila, mga kabayan, sabihin lang, galing ito sa aming bulsa, Ako po. Ano po ang inyong reaction dyan sa sinasabi ng Malacanang na mahirap nang ihinto, mahirap nang pigilan, at hindi pwedeng pigilan ang pamimigay ng AKAP na ito, itong ayuda sa panahon po ng campaign period, mga kababayan. May nalalabag bang batas
ang pamimigay ng akap, ayuda, sa batas ng COMELEC. May tawag dyan Omnibus Code ng COMELEC. Tama ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Basta, batas ng COMELEC. May nalalabag bang batas dyan sa pamimigay ng ayuda sa COMELEC mga kababayan? Batas ng COMELEC? Nako po. Kung meron ay dapat itong mahinto. Di ba? Kung wala naman, di okay lang. Pero sa palagay nyo mga kababayan, may nalalabag bang batas ang pamimigay ng ayuda sa election period or campaign period? Nako. Comment nyo na lang po mga karibin natin at eto pa. Pasadahan po natin ang balitang ito. ICC spokesperson, 43 AJK cases in the Philippines. Just a sample, more may be presented. May maybe pa sila. Baka sakali lang po na magpe-presenta pa ng iba. Pawang sample lang ang 43 na umano'y extrajudicial killings kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at posible pa itong madagdagan sa paggulong ng investigasyon ayon sa tagapagsalita ng ICC. Teka lang ICC, hindi nyo ba alam, no, na sinasabi po ng kalaban ni former President Duterte, yung mga nagsampa ng kaso dyan sa ICC, that there is 30,000 extrajudicial killings, no? Ngayon, sinasabi niyong posible pa itong madagdagan. Ibig sabihin, it is possible, it is not possible din, di ba? So, hindi nyo ba naiisip na niloloko lang kayo? ICC? Hindi nyo ba iniisip na niloloko lang kayo? Dahil 43 lang ang nandyan po sa warrant, no? Tapos may 30,000 silang pinifigure out, di ba? Lagi nilang sinasabi yan na 30,000 mga kababayan. Dahil ba hindi pa kumpleto at nangangalap pa lang ng 43,000 AJK victims? Nga pwede pala yun mga kababayan. At to follow na lang yung ibang yung 30,000 na AJK victims. 43 lang yung una, to follow na lang po yung 30,000. Hindi ba dapat 30,000 dapat ang nauna? Dahil ano yan crimes against humanity. Di ba? Dapat 30,000 muna yung inuna ninyo, pahabol na lang yung 43. Baliktad yata Diba? Pag 43 kasi, parang alanganin na maging crimes against humanity yan. Diba? 43. Dapat 30,000 muna yung ipreninsinta ninyo. Tapos pahabol na lang itong 43 na ito. Para medyo, di ba? Kung titingnan mo, it is very logical in terms of crimes against humanity. Sa bagay, mga tao rin naman itong mga 43 na ito. Pero mga kababayan, in terms of weight, no, yung bigat ng figures, mas mabigat po yung 30,000. Dapat yung muna ang iprenisinta dyan sa ICC. Para maging crimes against humanity. Pahabol na lang yung 43. Kaso na baliktad. 43 po muna yung inuna, tapos pahabol na lang yung 30,000. Nako po. Naloko na. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po, Mayor Magalong. Eto na. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang mainit na balitang gumimbal sa taong bayan. Balitang dapat di umanong malaman ng sambayan ng Pilipino na tila ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Tunay ngang ibang klase kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na kung hindi na raw makatao ang sarili nitong gobyerno. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginagawang mali ng pamahalaan.
o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan. Tila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Kaugnay sa di manoy iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman para litisin at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Matapos ang pananahimik, dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, binasag na ang katahimikan at nagsalita na, di man direktang pinangalanan, ngunit sa pulsa katotohanan, ang gobyerno ni Marcos Jr. at matapang na isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga buwayang kongresista at tila nasa pool ng katotohanan ang 3rd District Manila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista na ito na atat ma-impeach ang Vice Presidente na si Sara Duterte, na si 3rd District Manila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos ang pananahimik, dating mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbong muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno ay binasag na ang katahimikan at pumanat na, hindi man direktang pinangalanan, ngunit sa pulsa katotohanan, si Congressman Joel Chua at si Congressman Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang former mayor ng Maynila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung mga ano-ano. Lalong-lalo na itong si Abante, kung ano-ano daw ang pinagsasabi dito kay Yorme, at itong si Isko Moreno ay nananahimik lamang nang hindi na nakapagpigil ang dating alkalde na si Isko Moreno at tahasang nilabas na sa publiko ang totoong ugali at baho ng dalawang kongresista na si Joel Chua at Benny Abante. Dahil ayon pa sa ating mga kababayan, napakabastos pala nitong dalawang mambabatas na ito dahil noon pala sa panahon ni Isko Moreno noong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila ay akala mo pala itong mga to ay akala mo parang buntot ng aso na sumusunod kay Isko Moreno. Akala mo naman ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi daw dahil kay Isko Moreno. O anong nangyari mga kababayan? Matapos binuhat ni Mayor Isko Moreno ang dalawang kongresista na ito na si Abante at Chua, hindi nanalo. Tapos ngayon, nang nagdeklara na itong si Mayor Isko Moreno, natatakbong muli sa pagka-mayor ng Maynila, anong sinasabi nila? Ang yayabang. Kung ano-anong pangbabatikos ang sinasabi nila kay Mayor Isko Moreno. So, mga manggalan po ito mga kabayan, no? Itong Joel Chua at si Abante. Oh, parang ginagamit lang po nila. Noon, si Mayor Isko Moreno, mga kabayan. Ito naman patungkol po kay Mayor Magalong at ito kay Claire Castro, mga kabayan. Tapos, pag sinampal sa pagmumukha mo, sabihin mo, ay, hindi ko yan masasagot kasi hindi pa namin napag-uusapan yan. Baka naman gumanong-ganong ka lang, Claire. Be careful what you wish for. This is Magalong we're talking about. Ito si Magalong, pinag-retire to ng maaga nung panahon ni Pinoy. Bakit? Kasi kahit na siya yung next in line for PNP chief, noong nag-imbestiga siya sa Mamasapano at lumabas na may negligence sa part ni Purisima, ni Mar Rojas at saka ni Pinoy, kahit na meron siyang pangarap na sa karir niya na maging PNP chief, hindi niya yun kumbaga yung kanyang investigation and judgment, hindi na cloud nung kanyang pangarap. Ang ginawa ni Magalong, in-expose niya yung tatlong tao na ito na mayroong negligence diyan sa pagkamatay ng SAF 44 diyan sa Mamasapano. Ganon katindi yan si Magalong at dahil doon, pinag-early retirement yan. Hindi na siya naging PNP chief, pinag-retire yan agad. Bakit? Kasi nga, yung mga dinali niya sa kanyang report, mga superiors niya.
Bilang isang mayor, si Magalong exposed at alam niya kung ano ang corruption sa DPWH. Alam mo ba kung sino ang may hawak sa DPWH? Ang may hawak sa DPWH, kayo, executive branch. Kaya nga kayo nag-a-appoint eh. Kayo ang appointing authority ng DPWH, tama? So alam niya yung mga corruption sa DPWH. Yung sa corruption sa, ang tawag dyan, yung rock netting sa Baguio. Yung mga ginagawang kalsada na buo pa, binabasag na. Ngayon lumabas yung cat's eye. Yung cat's eye yung cat's eye na ilaw sa kalsada. Imaginein mo, 500 lang pala yun. Lumalabas, ang budget ng DPWH doon, if I'm not mistaken, it's either 7.5 or 11.5 per piece. Ganun kalaki corruption, 500 lang, tapos ganun kalaki yung patong nila. May ebidensya si ano dyan, si Magalong dyan. May ebidensya siya kasi may presyo siya nung mismong cat's eye na yon at meron siyang hawak na kontrata nung DPWH kasi nga nasasakupan niya yung lugar na yan kasi nga mayor siya, so alam niya yan. Kaya So yan mga kababayan, patungkol po ito dito sa sinasabi ni Yusek Claire Castro, no, na magpakita ng ebidensya itong si Mayor Magalong. Abay mukhang masasampal yata ng ebidensya itong si Yusek Claire Castro ni Mayor Magalong, mga kababayan. Antay-antay lang Yusek Castro. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walang bayan ko, sa magnanakaw ng tao.